Magandang umaga po sa ating lahat. Ano ba ang misyon mo sa buhay? Masaya o in love ka ba sa pinagkakaabalahan mo ngayon? O sa kalooban mo ay may hinahanap ka pang higit? Ang mga tanong na ito ang nagbigay diin at nagbago ng direksyon ng aking buhay noong ako'y nasa labas pa. Ako po ay si Sister Carla mula sa Tacloban City, Leyte, Junior Profess ng Missionaries of Our Lady of Perpetual Help o mas kilala bilang MPS. Noong ako po ay nagtatrabaho sa isang accounting firm, madalas akong nakikipagbanding sa mga numero, papel, calculator at computer. Subalit, dumating ang panahon na naitanong ko sa sarili, ito ba talaga ang mission ko, Lord? Mula pa noong college, na-attract na ako sa buhay religious consecrated, yung prayer life at pagmimisyon na iparating ang mensahe ng pagmamahal ng Diyos sa iba. Nakita ko ito sa buhay ng aking auntie na mongha at lalo pang tumindi ang inspirasyong ito nang ako'y magsimula bilang lector sa simbahan, kung saan mas naunawaan ko ang halaga ng pagsuserve at pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Pero sinasabi ko sa sarili ko, naku, di pwede. Di man ako bagay dyan. Para lang yan sa mga banal. Pero sa bawat misa na dinaluhan ko, tila ba'y nangungusap sa akin ng Diyos ang mga katagang, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. You did not choose me, but I chose you. At do not be afraid, for I am with you. Mas iba ang dating at nagbigay liwanag sa aking puso. Di ko lubos maunawaan ang nangyayari, pero deep within me, I know I am led to something or someone na nag-udyok sa aking magdasal. Sa aking pagsuserve sa simbahan, may pagkakataon noon, ako'y bigla na lang pinagkatikesis ng pari sa mga bata. Inanyayahang sumama sa mga mission area upang maghatid ng saya sa Pasko at dumalaw sa ospital upang makipagkwentuhan sa mga may sakit. Ang mga karanasang ito at pagdalo sa mga spiritual seminar ay nagbigay daan upang mas lalo kong makilala at makita ang Diyos sa mukha ng tao, bagay at sitwasyon na nangyayari sa akin sa araw-araw. Kaya naman, nag-research po ako sa buhay ng pagiging religious. Naisipan ko lang ding magtanong kay Mr. Google kung ako ba ay bagay sa buhay religious o pagmamadre. Dinala ko nito sa site ng Vocation Network na may mga parang quiz tungkol sa bokasyon. Di ko akalain na sa isang click ng submit ay may email ang aking sagot sa mga religious congregation na sinasabi doon na akma sa akin. Akala ko, quiz-quiz lang. Kaya't isang umaga, nagising ako na marami ng mga mensahe ang aking email mula sa iba't ibang kongregasyon. Fast forward, di po pabor ang aking mga magulang sa ideyang ito. Kaya ang aking mga pagkikita sa mga madre ay nangyayari ng patago. Pero kapag sinusuyo ka talaga ng iyong minamahal, kayang lampasan ang mga balakid sa daan. Maari kong sabihin na isang leap of faith ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. If there's a will, there's always a way. Courage ang tiwala lang talaga. Sa mga panahong iyon, nakilala ko ang isang kaibigan na nagdi-discern din sa pagmamadre at siya ang naging tulay upang makilala ko ang MPS. Sa pagkakataon ng search-in namin, sa nga panahon nakasama namin ang mga MPS sisters na very welcoming, simple at masayang kasama sa moments ng panalangin at pasulyap sa kanilang mga misyon, sinabi ko sa aking sarili, Lord, parang ito na yon. Pero marami ang mga naging balakid sa aking pagtugon. Una,
Ayaw po ng aking mga magulang. Sunod, gusto ko rin financially makatulong sa pamilya. Then, di ako sure kung tinatawag ba talaga ako ng Diyos sa buhay religious. May mga ambisyon din ako sa buhay na gustong abutin. Pero, iba din talaga siguro ang plano ng Diyos sa akin. Sa kabila ng lahat, mas malakas pa din ang paanyaya ni Lord. Ano pa ba ang hahanapin ko sa buhay kung yung tunay na ninanais nito ay hinahangad na ako'y mapasa Kanya? Si Lord na nga siyang wagas magmahal, ang tumatawag, lumalapit at gumagabay. Sino pa ba ang hindi maa-attract sa Kanyang pag-ibig? Heto nga po ako ngayon, ilang taon na pong lumipas, sa awa ng Diyos, patuloy na tumutugon sa Kanyang tawag. Muli naisip ko, Lord, bakit sa MPS? Ang kwento ay nagpapatuloy. Nandito ang aking misyon. Dito ako dinala ni Inay Maria upang mas mapalapit sa Kanyang anak na si Jesus. Talagang nakaka-inspire ang buhay ng mga MPS bilang mga misyonera na handang maglingkod saan man kailangan na may dedikasyon at kagalakan sa parokya, paaralan, prison, at iba't iba pang uri ng misyon hanggat kaya. Sa aking paglalakbay sa MPS, mas naunawaan ko ang halaga ng pakikiisa at pagdamay sa ating mga kapatid, lalo na sa mga mahihirap, mga nasa laylayan ng lipunan, at mga kaluluwang uhaw sa Diyos. Sa mga karanasang ito, patuloy kong nararanasan ang nag-uumapaw na habag ng Diyos at ang Kanyang walang kapantay na pag-aaruga, simula't simula sa mga madring mismo na aking nakakasama. Inay, maraming salamat po sa pagdala sa akin dito. Maraming himala at biyayang aking naranasan sa pamamagitan mo, lalo na sa mga panahong pinaghihinaan ako ng loob. Tiyak ako na ikaw ang patuloy na gumagabay at umaakay sa akin patungo kay Jesus. Sa mga nagdi-discern po sa buhay ng pagkapari, religious brother or sister, huwag po kayong matakot. Subukan mo, di naman tayo pinapabayaan ng Diyos. Magtanong-tanong at laging magdasal. At sa mga tumugon na, persevere, naway ang buhay na ito ang magdala sa atin sa kabanalan. Tumatak po sa akin ang laging paalala sa amin noon ng Father Professor namin sa Don Bosco, na sa pag-journey natin sa buhay na ito, always keep your focus on Jesus. Lord, send more holy laborers to your harvest. Ina ng laging saklolo, panalangin mo kami. Muli, Sister Carla po, mula sa Missionaries of Our Lady of Perpetual Help or MPS. Maraming salamat po.